Sinalakay ng mga otoridad ang opisina ng mga online lending app na inireklamo dahil sa umunoy pangangaras at pagbabanta sa kanilang mga customer. Inaalam din kung konektado ang mga ito sa Pogo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Pinasok ng NBI at PAOK ang tanggapan na ito sa Makati kaninang hapon. Ang lugar ay hub umano ng mga nagpapatakbo ng mga online lending apps. Meron kaming search warrant dahil sa ginagawa nyo ditong violation ng Data Privacy Act. Nagulat ang mga tauhan ng kumpanya. Meron pa nga mga nahimatay na empleyado. Ni-raid ang nasabing lugar matapos umano makatanggap ng reklamo ang NBI at PAOK sa matindi at malalapang panghaharas na ginagawa ng mga tauhan nito. Marami na pong yung mga nagtangkang magpakamatay. Marami na rin pong nagpakamatay. Nasira yung buhay. Ayun po, nagkaroon ng depression. Nagkakaroon na ng mga mental problems, nagkakaroon na ng depressions. Yung iba nga may mga suicide incidents nga tayo nangyari because of the harassments. Isa sa mga na biktima ang mga ito, si alias Kikay, na hindi lang daw basta-basta harassment ang dinanas. Sabihin nila na pag lumabas ka ng bahay, sasabog yung baon ng ulo mo. Huwag kang pipikit kasi pagka pumikit ka, baka mamatay ka na, parang papatayin buong pamilya mo. Ayon sa mga otoridad, naiengganyo ang ilan na mangutang dahil sa bilis daw ng proseso. Ito'y sa kabila ng 35% umanong interes kada linggo sa inutang na pera. It's very easy to get the loan. I-approve kagad nila yan at tapos kaya lang ang una nilang hinihingi this time is yung contacts mo and yung photo gallery mo. Hindi ka pa nag-go sa pangungutang mo, sa loan mo, pero pinapadala na nila yung pera sa account mo. May makasabot pa na ibang ola, parang perang ka ulit mangutang, parang pantapal dun sa dati mong utang, hanggang sa magkapatong-patong na. Ito ang pinaniniwala ang working station ng mga online lending application na ni-raid ng NBI at PAOK. Inabutan ng ilan sa kanila, actually lahat sila, na ongoing pa ang transaksyon sa mga pinaniniwalaan nilang mga kliyente. Nakita sa kanilang mga desktop ang mga impormasyon ng mga may loans sa kanila. Meron din telescript na ginagamit nila sa pang-engganyo para umutang at para sa mga paniningil ng utang. Walang nadatnan ang mga otoridad na may-ari ng online lending app company, pero itinanggi ng ilang tauhan na nakausap namin kanina ang aligasyon ng harassment. Ilan ang kliyente mong kinukulit kada araw? 100 plus po. Paano mo kinukulit o sinisingil? Reminders lang po na kung pwede sila makapag-advance. Kayo po ba yung nananakot din at nagbabanta sa mga naglo-loan sa inyo na hindi nakabayad? Hindi po, wala po kaming ganong ma'am. Ba nakasama sa mga ginagawa nyo dito kapag hindi nang babayad ay nanghaharas kayo? Hindi po. Hindi po. Sa SEC Circular 2019-18, nakalatag ang mga pinagbabawal na debt collection practice tulad ng mga pagmumura, pagbabanta at pagsasapubliko ng impormasyon. Sasampahan ng patong-patong na reklamo, kabilang na ang harassment at grave threat ang mga nahuling customer agent. Violation po ng Data Privacy Act, unauthorized processing of personal information. Tapos may violation din ng yung RA 10175, yung mga cyber libel, yung sisiraan ka dun sa mga kilala mo. Patuloy namang iniimbestigahan ng PAOK at NBI ang connection ng mga olas sa Pogo. May possibility na yung ibang mga dating nag-ooperate ng Pogo is nag-switch na sa ganitong loan scamming. May mga nahuli na kasi tayo before na ang nagpapatakbo mga Chinese nationals. Yung mga nauna naming na-check, mga grupo rin sila ng mga magpupugo . Kaya lang, ito kasi mas tago sila dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Tinutukan din ang mga sumbong laban sa mga mapang-abusong online lending app sa resibo. Walang lusot ang may atraso. Abangan po yan tuwing linggo alas 5 ng hapon bago ang 24 oras weekend.